Okay, so let's talk about this problem na pinost sa group. Hindi ko alam anong RC to. This one's under MST, or yung iba tawag nga Applied Mathematics, Surveying, Transportation, Engineering, and Construction. AMSTEC. AMSTEC ata. So, ayun. So, malabas to sa board sa mga concepts sa physics yan kasi applied mathematics nga yan. Then, Newton's law of gravitation. Universal gravitation states that two objects attract one another with a force that varies. Okay, so ito, kung di mo alam yung formula niyan, pwede mo yung makuha. Ito, paano to ma-derive na? Yan yung formula eh. Pero based dito, ma-derive natin yung formula na yan. Paano? Based sa state, Newton's law for universal gravitation states that two objects, let's say object 1, object 2, which has a mass, ayan, mass given natin M. So, ayun, two objects attract one another with a force. Okay, starts tayo sa force. That varies directly. Pag varies directly, proportional, gamitan ng proportionality symbol, varies directly as the product of masses. So, say, yung mass 1, ang object, and mass ng pangalawang object. And inversely, yung divide yan. Diba? Kasi ito is joint. Nung naalala to, grade 9 topic pa ata to, ratio and proportion. So, joint, diba? Joint variation. And combined na pala. Ang joint, this one, kasi pinagsama sila. Then, same lang silang um, direct proportion, direct variation. And may inversely, kaya combined variation na to. Inversely, as the square as the distance between them. So, say ang distance between them is r, square nun. Ganon. So, pwede mo siya ma-derive. So, yung proportionality constant, kung gagawin na natin yung equal, so magkakaroon ka na ng constant, di ba? So, that is, pangalanan natin constant, yan, m1 times m2 over r squared. Now, yung proportionality constant na yun, ayan. It is this force called gravity which pulls object to Earth and keeps Earth in its orbit around the sun. So, ayun. So, yung gravitational constant natin. So, ayun yung papangalanan nating G. G. There is a constant. So, dapat alam mo yung value niyan. Pero may hack tayo dyan. Kung nakalimutan mo yan, as long as may canon calculate. Meron din natin sa Casio. Pero dapat kabisado mo lang yung iba yung ordering kasi wala naman yun. Nasa ano ba yun? Nasa cover ba yun ng Casio? Limot ko na eh. Canon user na ako eh. Undergrad pa ako naka-Casio eh. O sige, so ayan, this is the mass, given the mass ng Earth, mass ng Sun, mass ng Moon. Then, and use the chart to determine the value of G, the force of attraction between Earth and the Moon. Ayun, may value na pala. Force of attraction between Earth and the Moon. So ito na yun, F. Pangalan natin yan, ano yun? 1.99 times 10 to the 20. Pakalaki. 1.29 times 10 to the 20 Newton yan, okay? And the distance between them, two, is 3.84 times 10 to the 8 meters. Okay? To be, ayun lang. Then mass 1, mass 2, ayun ang gagamitin natin. Ano bang sinabi doon? Force of attraction between Earth and the Moon. So, Earth and Moon gamitin natin. Hindi natin gagamitin sa Sun. So, ito tsaka ito lang. Okay? So, that is, yung for M1, pangalan na natin yung Earth, yung M1, then yung Moon, yung M2. Kailangan magka-interchange kasi ano naman yung product naman yan, di ba? Multiplication has a property na tinatawag natin commutative, same with addition. So, okay lang yung alin mauna sa kanila. So, ang Earth ay 5.98 times 10 to the 24th kilograms. And yung sa, ano naman? Ang yung sa Moon naman, 7.36. Mas mababa siya kasi ang exponent niya ay to the 22nd lang. 7.36 times 10 to the 22nd kilograms. Ayun. So, by analysis tayo, ano magiging unit na itong
gravity natin. Gravitational constant. So yung force, naka-Newton yan. Yung G, ito yung di natin alam. Then yung mass, product yan. So kilogram times kilogram, kilogram squared, no? Kilogram ko na lang muna ilagay. Then yung distance between them, naka-meter. Then naka-square. Ito, ang tanong, ano yung Newton? Di ba ano yan? Kilogram meter per second square? So, palitan ko na. Kilogram times meter. Kung nakalimutan, sige, discuss natin. Ano ba yung Newton? 'Di ba ano 'yan? Weight lang naman 'yan or kahit yung force, 'di ba? Pero since dealing with ano tayo to, gravitational constant, mag-weight tayo. Mass times acceleration due to gravity. Okay, so ang mass ay naka-kilogram, ang acceleration due to gravity ay meter per second square. And yun, kaya Newton ang tawag dyan, kilogram meter per second square. So, ano mangyayari? Kilogram magka-cancel, kilogram, kilogram. So, meron kang meter per second square. Para mapagtulad mo yan sila, kailangan mo ng ano dito. Kailangan mo ng cubic meters dito. Diba? Or dito ako maglagay. Doon ako maglalagay sa mismong ano, sa mismong G natin. Okay, so kailangan mo ng cubic meters. Para matanggal yan, yung isa 3 minus 2, so may 1 matitira dito, di ba? Okay, ang second square, ayun. So, second square dito sa taas, tama? Then yung kilogram, kailangan nasa, ano ba yung goal natin ulit? Second square, ay wait lang, nasa baba pala dapat, para mapagtulad yan. Cubic meter, ayan, meter na lang, meter 1 na lang, and then second square sa baba. Then, dapat walang kilogram, ano na, wala nang kilogram, so nasa baba ulit yung kilogram. So, ayun, magiging unit niyan. No? O, ganun. Or, kung gusto mo i-derive, pwede mo na i-divide mo na lang yan. Cubic meter. Sige, tingnan ulit natin. And kilogram meter per second square, dapat maging ganito siya in final. So, kilogram magka-cancel. Tanggalin ko tong pag-cancel ko dito. Ayan, tanggalin ko yan. Check natin ha. Ayan. So, kilogram meter per second square. Dapat yan maging unit. So, kilogram meter tanggal. Ayun, tanggal. Kilogram meter. Ito kasing m squared. Gawin ko yung ano, m squared tapos isa pang m. Okay? So, kilogram meter per second square dapat yan. Kilogram magka-cancel. Okay? So, may isa ka pang kilogram. Then, meter square mag-cancel. So, kilogram meter per second square. Ayun yung matitira. So, ayun. Tama yung nakuha natin, ha? Ayan. So, we're unit ng G. So, ayun. Anong magiging sagot natin sa G? Ito, wag mo na i-shift solve. Wag mo na yan. Shift solve yan. Modify mo na lang. F over product over R squared na lang yan. Force, 1.99 times 10 to the 20. Divided by, yung product na M1, M2 over R squared. Yun lang. M1 natin ay mass ng Earth, 5.98 times 10 to the 24. Times, mass ng Moon, 7.36 times 10 to the 7.36 times 10 to the 22. Yan, M1 R squared. Ang R squared ay 3.84 times 10 to the 8. Then naka-square yan. Same ba to sila? Check ko lang ha. Kung same ba tong nakaganyan? I think so. Parehas lang, di ba? Mag-parenthesis ka man or hindi, parehas lang yan. Kasi smart na tong calculator. Alam niya ng 3.84 times 10 to the 8 yung na-raise mo. Ito yung value. 6.667. 6.667. 6.667. Kompletuhin natin. 0932. 6.667. 0932. 09 times 10 to the negative. 11 pa? Negative. 11. Ang unit ay cubic meters per second square
kilogram or kilogram second square. Isin ko nga. Kilogram second square. Na ang tanong, di ba sabi constant yan? Dapat kabisado mo to. Joke lang, may hack tayo sa calculus yan. Alam mo yung sa canon mo? Kilala mo na ba yung canon mo? Yung naka-canon ka? Gosh, hindi ko na sure sa Casio eh. Alam ko may pang yung convert net ay yung constant neto. Ayan na. Ayun may guide kasi. Kalimutan ko na yan. So magkanon tayo? Wala. Ayan. So, ito, yung C value, constant. Ito na. Yan, number 39. Pang number 39, ayun na yung unit. Oh. Cubic meter, kilogram raised to negative 1. Ibig sabihin, divide yun. Kilogram, cubic meter divided by kilogram divided by second square. Oh, ito yung value, 6.67. Most nearly gives. Kakalapit naman. Pero, ito talaga yung maging, and paano yun nakuha? Nasa ano yun natin? Nasa constant yun natin. Pang 39 daw. Punta ka lang sa pang 39. 20, 20, 30, 5, 6. Oh, andito nga yung G, oh. 9.81 meter per second square. Oh, ito yung Kelvin. Di ba? Conversion to Kelvin. From Celsius, add mo ng 20 to 73.15 para maging Kelvin. And ito na nga, 6.67. 384 times 10 to the negative 11. So, ayun. Yan yung gagamitin natin. Ayun yung standard na magkalapit naman. Siguro kung sinundan mo yung ano nito, yung conversion nito, try natin gawin yung pang scientific notation. Tanda mo yung concept na ganun. So, parang kapag nag-multiply ka ng, ano, minultiply mo yung masses, ilan yung sig figs niyan, yan din dapat yung number of sig figs na gagamitin natin. For example, yung 5.98, try lang natin. Baka mapalabas natin na exact na ganun. So, 5.98 times 10 to the 24th. Okay, then times natin sa 7.36. Kasi yung calcu, di niya naman mapapalabas yung number of sig figs lang na goal natin eh. 5.88 times 10 to the 24, then 7.36 times 10 to the 22nd. So yun, 4.4. M1, M2 yun. Nasaan yan? Cursor ko. Oops. Yan, nawawala na naman. Nawawala cursor ko. Ay, nabusig. For a while. Mhm. Wala. Nawawala. Kung nakikita. Wait lang. Paano ko ito mababalik? Ayun. So, M1, M2, M1 times M2. Try lang natin. Baka ganun yung nagagawa. So, ilan yung sig figs nito? 1, 2, 3. Yung isa naman, 1, 2, 3. So, dapat 3 sig figs lang tayo. 4.40. So, yun lang yung gagamitin natin. 4.40. Di ba yun yung rule pag multiplication tsaka division? Least number of sig figs. Yun din yung sa magiging product niya. 4.40 times 10 to the 47. Wala, kahit di ko nakikita. Sige na lang. Kasi naglolo ko. 4.40 times 10 to the 47. Yan ang gagamitin natin. Then, pag i-divide naman natin yan sa r squared, o i-divide naman natin yan sa r squared, yung r squared muna. So, ang r ay 3.84. So, 3 sig figs. O, 3 sig figs din yan. 3.84 times 10 to the 8 square. 1.47 din. 1.47 times 10 to the 17. Yan yung r squared. Pag dinivide mo yan, sinimplify mo yan, i-divide, dapat ang may sig figs niyan, 3 lang din ulit. So 4.40
times 10 to the 47 divide by 1.47 times 10 to the 17. Oops, times 10 to the 17. So, ayan, 2.99. So, pag dinivide mo yan, M1, yan, the answer is 2.99 times 10 to the 30. Ayan. So, divide mo yan sa 1.99. Diba? 1.99 times 10 to the 20. 3 sig figs lang pala. Over 2.99 times 10 to the 30. Tama ba? Yan, divide lang natin yan. Baka ganito yung ginawa. 1.99 times 10 to the 20 divided by 2.99 times 10 to the 30. Ganun pa rin. 6.67, mas lumiit siya. Pero yan, mas nearly gives naman. But kaya baka yung Earth, mass ng Earth and Moon parang dito di consistent kasi maraming pwede maging yan value. Lalo na't yung Earth, di ba, oblate spheroid. Ayun. So, I guess that's it. 6.65 pa rin naman. 6.66. Ayun, basta 6.67. Ito, 6.67 nga eh. Dito pala lumiit na. 6.66. So, walang yung sa sig figs. Wala. Nire-recall lang din yung sa significant figures. And I guess that's it. Hope you learned something. Thank you.